Number one, it is good to see how Abel performed the will of God. So Abel, sa kanyang kalagayan, he performed the will of God. So ito yung importanteng aral ngayon. 'Di ba? Pag ako mangaral ako sa mensaheng ayon sa leading ng Diyos, ayon sa gusto ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kanyang pangunguna at gabay sa akin. Kung kayo po'y maghuhulog sa offering, ano ba tawag natin dito? Box. Diba? Kung maghuhulog po tayo dyan, tiyakin nyo pong ang hiuhulog nyo dyan, kung ano po yung inaasahan ng Diyos na dapat iniuhulog natin dyan. Kung kayo po dadalo, dumalo kayo doon sa ayon sa kalooban ng Panginoon. It is always good. It is always great. It is always wonderful to do the will of God, to perform God's will in our lives. Amen? May mga bagay na mahirap. Pero kung kalooban ng Diyos yan, blessing pa rin kapag ginawa mo. Diba? Hindi na ako gagamit ng ibang example. You know, the challenge, the task, I can say, na akin pong kinakaharap, mabigat, mahirap po, mga kapatid. Pero alam naman natin, kung Diyos ang tumawag sa iyo, kung Diyos ang nagdisenyo sa iyo, sa isang kalagayan, Diyos din ang magbibigay sa iyo ng kakayahan, Diyos din ang magbibigay sa iyo ng biyaya, Diyos din ang tutulong sa iyo para magawa mo yan. What is important is our willingness to do kung ano po yung gusto ng Panginoon. Kaya pala sa Kristiyano, napakahalaga na sa bawat gagawin natin sa Diyos, tutuklasin natin kung ano ang kalooban niya. I remember the Apostle Paul, okay, doon po sa masasabi nating naging turning point ng kanyang buhay, when the Lord Jesus Christ confronted him on the road of Damascus, at nung nakatagpo niya ang Panginoon, ang pinakamagandang naging tanong ni Saulo, di ba? Ang sabi niya, Lord, what wilt thou have me to do? Dito ngayon nagkakaiba yung usapang relihiyon at usapang salita ng Diyos. Kasi may mga tao na po pwedeng ginagawa nila ang isang bagay sincerely, di ba? Sincerely. Ginagawa po nila. Pero ayon sa katuruan at kaparaanan na isinasaad ng kanilang relihiyon. Paano po kung yung kagustuhan ng relihiyon ay salungat sa kung ano po yung kagustuhan ng Diyos? So ito yung point. Si Abel at si Cain, both of them, nag-offer silang pareho sa Panginoon. Pero ano ang naging resulta? Magkaiba. May tinanggihan at may tinanggap. And it is good to find out. It is good to know the answer why God accepted the offering of Abel and He rejected and refused the offer of Cain. Why? Kasi lihis sa kalooban ng Diyos eh. Ito pong si Abel, ang ini-offer niya kung ano yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong sandaling ito, ang isang magandang maging ugali natin bilang Kristiyano, yung gagawin ko lang ito kung ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Ano po ang sabi sa James, di ba? James chapter 4, verses 13, 14, and 15. James chapter 4. Ang sabi po, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Verse number 14, whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for little time and then vanisheth away. Kaya pagdating sa 15, ganito raw po ang dapat. Ang sabi ng verse number 15, mga kapatid, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. So the concept that I would like to drive is that, to point out, is that gawin mo lang ang isang bagay kasi yun ang kalooban ng Diyos. So, kaya napakaganda. And this will be do if God permit. Kung papayagan ng Diyos, what is your will? Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. In everything na gagawin natin, ang pinaka-mensaheng nais iparating, isang mabuting bagay sa Diyos. It is always well to do God's will. Amen? To do God's will is really, really
very well. Amen? Yan po ang pinakamainam, yung gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya for me, hindi kailangan ng malalim na aral, hindi kailangan theologians tayo mga kapatid. Simple common sense. Why? Tinanggap si Abel, pero tinanggihan si Cain. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ginanap ni Abel ang kalooban ng Diyos, nag-alay si Abel ayon sa kalooban ng Diyos, at nag-imbento at gumawa ng sariling paraan si Cain. Ganon din po ang mangyayari. Kahit gaano ka deboto, kahit gaano ka panatiko, kung ang ginagawa mo na pag-aalay sa Diyos, paglilingkod sa Diyos ay kaparaanan mo na hindi tinuro ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos, hindi ka rin magiging katanggap-tanggap sa Kanya.